Sikreto ang bumalot sa pagkatao ni Nida na parang habagat na biglang nananalasa. Natuklasan niya ang isang malagim na katotohanan tungkol sa pamilyang kumupop sa kanya, isang malaking utang na halos di kayang bayaran. 10 milyong dolyar. Saan niya hahagilapin ang ganitong kalaking halaga gayong ang kinikita niya sa kanyang maliit na tindahan ng kape ay sapat lamang para sa araw-araw? Si Nida de la Cruz, dalagang 25 anyos, ampo ng mag-asawang de la Cruz, at may kapatid na kasing edad niya na si Brielle. Ang kanilang masaganang buhay ay biglang naglaho na parang bula. Hoy, Nida, baka naman masalpok ka ng kidlat dyan sa panay mong buntong hininga. Alam ko na matumal ang benta, pero wag mo naman masyadong dibdibin, sita ng kanyang kaibigan at barista na si Thea. Hindi ko kasi alam kung paano ko matutulungan sina mama at papa sa problema nila sa kumpanya. Hindi ba't ang kapatid mo ang dahilan kung bakit nalugi ang negosyo nyo? Siya dapat ang sumasalo ng problema, sagot ni Thea habang nagtitimpla ng bagong kape. Hindi naman daw siya ang may kasalanan, saka hindi naman siguro magagawa ni Brielle yun, pagtatanggol ni Nida sa kapatid kahit alam niya ang tunay nitong kulay. Sumimangot si Thea. Anghel ka masyado para maging kapatid yang demonyitang yun. Di mo ba natatandaan kung paano niya inahas yung nobyo mo? Halimbawa lang yun. Hindi para sa akin si Liam, Thea. Dapat pa nga akong magpasalamat sa kanya, dahil nailayo niya ako sa manlolokong yun. Hindi ko alam kung tanga ka lang o sobrang bait. Hindi mo ba nakikita na mailihim na inggit sa'yo iyang kapatid mo? Lahat na lang inaagaw sa'yo, pati na rin ang pagmamahal ng mga magulang nyo. Pareho lang naman kayong ampon, pero kung makaasta siya, akala mo tunay na anak, wika ni Thea, na nagpaalala kay Nida sa mga ginawa ni Brielle. Hindi maitatanggi ni Nida ang mga pagkakamali ng kapatid, maging ang hindi pantay na pagtrato sa kanya. Ngunit mas pinili niyang isipin na marami ng sakripisyo ang kapatid niya habang siya ay isang tindera lamang ng kape, samantalang si Brielle ay matalino, maganda, at nagpapatakbo ng kumpanya ng kanilang mga magulang. Hayaan mo na nga. Magsara na tayo, wala na sigurong customer, suhestyon ni Nida, dahil 8:00 na ng gabi. Wala silang kinita kaya't bigat ang dibdib na umuwi si Nida. Kulang sa tulog at pagkain dahil sa dami ng problema. Naabutan ni Nida si Brielle na umiiyak sa kandungan ng kanilang ina. Ma, alam mo naman na hindi ko kayang magpakasal sa lalaking hindi ko mahal, di ba? Tapos gusto niyong ipakasal ako sa matandang iyon, napangiwi si Nida sa sama ng loob. Hindi niya magawang yakapin ang ina dahil madalas siyang masampal nito. Anak, ito na lang ang paraan para makabayad tayo sa mga ramos. Ito ang hinihingi nilang kapalit, paliwanag ng ginang kay Brielle. Bakit ako? Bakit hindi na lang si Nida ang magpakasal sa kanya? Pareho lang naman tayong anak nyo, di ba? Para naman magkaroon siya ng silbi at hindi ako lagi. Nanginig ang tuhod ni Nida. Hindi niya napigilang tignan ang kapatid at ina. Nakangisi si Brielle habang may peking luha sa mata. Hindi pwede si Nida anak dahil wala siyang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Hindi ba, Nida? Handa ka naman pumalit sa akin para sa pamilya natin, di ba? Tanong ni Brielle, kaya't lalong nanginig si Nida. Pero wala akong karapatan para sa ganyang oportunidad, Brielle. Hindi ako kasing talino mo, katwiran ni Nida kasabay ng nanlilisik na mga mata ni Brielle. Tama ang kapatid mo, Brielle. Walang alam si Nida sa kalakalan, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko na masusolusyonan ang problema natin sa kumpanya. Mama, hindi mo kasi ako naiintindihan dahil buong buhay ko ang ginawa ko lang ay sundin ang lahat ng payo mo. Si Nida ba ay may nagawa para sa pamilya natin? Hindi ba ang atensyon niya ay puro na lang sa maliit niyang tindahan ng kape? Sabi ni Brielle na dinidiin ang salitang maliit para saktan si Nida. Hindi kaya ni Nida na maikasal sa isang mayamang pamilya. Baka sirain lang niya ang pangalan natin, sabi ng kanilang ina, kaya mas lalong napayuko si Nida. Pwede naman kayo ang magpalakad sa kumpanya ng matandang iyon kapag napakasalan na ni Nida, di ba? Isa pa, ma, may iba na akong napupusuan, sagot ni Brielle. Sino? Nagdilim ang mukha ng ina. Kapag si Nida ang nagsasabi nito, madalas siyang patigilin o iwanan. Si Adrian, mama. Isa siyang bilyonaryo at may-ari ng napakalaking kumpanya sa Pilipinas. Kasali siya sa bagong project namin dito sa bago kong tea. Sabi ni Brielle. Yumakap ang kanilang ina kay Brielle at inalo ang umiiyak na dalaga. Hindi na napigilan ni Nida ang mapaluha.
Walang lingon na pumasok si Nida sa silid at dito niya iniyak ang lahat ng sama ng loob. Hindi na siya parte ng pamilyang ito dahil mas pinapabora ng mga magulang si Brielle. Bumangon si Nida nang marinig ang katok sa pintuan. Mabilis niyang pinunasan ang luha at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang ina na may seryosong mukha. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Nida. Nida, alam mo na. Kung bakit ako narito, di ba? Hindi ko gustong ibigay sa'yo ang tungkuling ito, pero wala na akong ibang makitang paraan. Kailangan mong pumalit sa kapatid mo para pakasalan ang matandang Ramos. Ma, alam mo naman na wala akong alam sa ganyan, di ba? Saka hindi ko kilala ang matandang Ramos na sinasabi mo. Mas mabuti pa na si Brielle na lang ang hikayatin mong magpakasal sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kapatid mo? May ibang lalaki siya na napupusuan. Ako ba? Wala ba akong karapatan na pumili ng lalaking pakakasalan? Gusto ko rin na isipin mo ako, ma, pwede ba? Nidaha, wala akong oras sa kaartehan at kadramahan mo. Gawin mo na lang ito at bukas na bukas din ay darating ang mga susundo sa'yo. Mag-impact ka na, sabi ng kanyang ina bago lumabas sa silid. Wala nang nagawa si Nida kundi ang sumunod. Sino nga ba siya para mag-inarte? Ito na lang ang paraan upang makabawi. Umiiyak siyang nag-impake habang pinapanood siya ni Brielle. Ikinatuwa ni Brielle ang pagdurusa ng kapatid. Ito ang simula ng kanyang paghihirap sa poder ng mga Ramos dahil isang abusadong matanda ang mapapangasawa nito. Hindi hahayaan ni Brielle na siya ang magdusa sa isang kasal na hindi niya ginusto. Tagaktak ang pawis ni Nida habang papalapit sa malaking mansyon. Sinundo siya ng 3 lalaking nakasuot ng itim. Piniringan pa ang kanyang mga mata habang nasa biyahe. Wala siyang lakas ng loob. Sir, pwede po bang magtanong? Nagtatanong ka na, pilosopong sagot ng lalaki. Gusto ko lang itanong kung sino ang mapapangasawa ko. Hindi mo kilala pero sumama ka sa amin? Hindi ba't binigyan ka naman ng litrato at impormasyon? Basta niyo na lang ako kinuha at piringan. Isang matandang lalaki, nasa edad ata na 70. Sana huwag mo siyang pababayaan. Muntik nang masuka si Nida. Tumakas siya ngunit hinarang siya ng 2 lalaki. Hindi ka pwedeng umatras dahil mamaya na ang kasal niyo, sabi ng isang lalaki. Hindi ako papayag. Hindi ako ang dapat ikasal sa kanya, kapalit lang ako ng kapatid ko. Alam namin. Kaya nga mas mabuti dahil ayaw namin sa kapatid mong demonita. Kilala niyo kapatid ko? Sinong hindi? Babaero ang kapatid mo. Sino bang hindi nakakakilala sa kanya? Wala kang karapatan na sabihan ng ganyan ang kapatid ko. Hindi mo kilala ang sarili mong kapatid. Alam din namin na tatakasan niya ang kasal, kaya hindi ka namin hahayaan na makatakas, sabi ng isang lalaki. Alam niyo na pala, kaya pakawalan niyo ako. Hindi ako ang babaeng dapat narito. Huli na, mamaya na ang kasal. Pumasok ka na sa loob, kailangan mo nang mag-ayos. Hinila siya ng isang lalaki papasok sa mansyon. Hahanga sana siya sa ganda ng gown, ngunit nang maalala niya ang matanda ay lumuha siya. Huwag mo kaming tignan ng ganyan. Napag-utusan lang kami, sabi ng lalaki bago iniwan siya sa kamay ng mga makeup artist. Matapos ang 1 oras, daig pa ni Nida ang pinagsakluban ng langit at lupa. Huwag mo namang ganyanin ang mukha mo, sabi ng isang lalaki. Mukha kang dinukot. Hindi niyo ba ako dinukot? Hindi niyo ba nakikita na labag sa loob ko na maikasal? Papasalamatan mo kami balang araw dahil dito. Pagsisisihan naman ng kapatid mong demonyo ang araw na to, sabi ng isa pang lalaki. Lalong lumuha si Nida nang maaninag niya ang simbahan. Labas, utos ng lalaki. Hindi ko kaya pagmamakaawa ni Nida. Huli na, nandito na tayo. Lumabas ka na, banta ng lalaki kaya't wala pang segundo ay nakalabas na si Nida. Musika ng simbahan, violin at mga bulaklak ang bumungad sa kanya. Naroon ang pari at ang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Hindi na napigilan pa ni Nida ang umatungal. Bakit kailangang mangyari ito? Huling-hiling niya ito bago siya mamatay, sabi ng lalaki. Parang ganun na nga kaya dapat lang na maging mabuting asawa ka, dahil ako ang makakalaban mo kapag sinaktan mo siya. Tanggap na rin niya ang magiging kinabukasan. Dapat niyang pagbayaran ang utang ng pamilya.
Sa kabilang banda naman ay ang kisig na lalaking kabababa lamang sa kanyang mamahaling sasakyan, nakasuot ng puting tuksedo at ang nakakatakot nitong mga mata na tumingin sa mga bodyguard na hindi siya tinatantanan. Bakit ngayon ka lang? Nauna pa ang bride mo sa'yo, ani pa ni Ashton nang salubungin niya ang lalaki. Sinabi ko nang hindi ko gustong dumalo sa kasal na ito kundi lamang kay Lolo. Bakit ba gusto niyong pakasalan ko ang anak ng pamilyang may malaki ang pagkakautang sa kanya? Iritabling sabi pa ng lalaki. Gawin mo na lang ang gusto ni Lolo para wala na tayong maging problema. Nasa loob na ang bride mo at tiyak na hindi ka atras dahil hindi naman si Brielle, hindi siya pinansin ng lalaki at basta na lamang pumasok sa loob ng simbahan. Sa harapan ng pari, naroon ang napakagandang dilag na nakayuko habang lumuluha. Hindi siya nakaramdam ng inis sa babae bagkus ang nararamdaman niya ay nahahawa dahil ibang babae pala ang mapapangasawa niya. Sorry late ako father, pwede mo nang umpisahan ang seremonya, anya pa. Kagatlabi si Adrian habang pinagmamasdan. Ang babaeng mapapangasawa na lumuluha sa harapan niya. Kanina pa kasi ito bulong ng bulong na hindi naman niya maintindihan. Ikaw ba ni De La Cruz, tinatanggap mo ba si Adrian Ramos sa hirap at ginhawa, sa karangyaan at kahirapan, mamahalin mo ba siya hanggang sa inyong huling hininga? Tanong pa ng pari na nagpasingit pa kami doon. Isang hinga na lang kasi parang papanaw na mapapangasawa ko. Ano to? Tinatanggap mo ba ang mapapangasawa mo? Yes, putol ang dalaga sa pari. Ikaw Adrian Ramos, tinatanggap mo ba si Nida de la Cruz na maging kabiyak mo sa hirap at ginhawa? Nakangising sumagot naman ang binata hanggang sa magpalitan na sila ng sing-sing at hindi nag-angat ng ulo ang babae. Mas lalo pa itong naluha nang i-announce ng pari ang salitang "You may now kiss the bride." Father, pwede po bang magmano na lang ako? Mahinang bulong pa ng babae. Hindi na napigilan ni Adrian ang magtaka pero hindi maaari yun iha kasi father hindi ko ho kayang halikan si Lolo dahil po nirerespeto ko siya kahit mag-asawa pa kami, sabi pa ng dalaga. Ang tatlong pugo naman sa tabi ni Adrian ay mga nagpipigil ng tawa. Anong ibig mong sabihin iha? Nasa harap mo ang mapapangasawa mo, ang halik ay simbolo din ng inyong pag-iisang dibdib. Alam ko naman yun father pero hindi ko pa talaga kayang halikan si Lolo kasi, at sa wakas, tumingala na si Nida upang iduro sana ang matandang mapapangasawa. Ang kaninang maliit niyang mata ay unti-unting lumaki. Sino ka? Nagtatakang tanong pa niya. Your husband, nakakalokong sagot naman ni Adrian. Ah! Hindi ba si Lolo ang magiging asawa ko? Teka! Anong nangyayari? Sinong Lolo? Takang tanong din ni Adrian kahit alam na niya kung bakit kanina pa nagpipigil ng pagtawa ang tatlong pugo. Pero ang mapapangasawa ko ay si Lolo. Never mind, anya ni Adrian at hinila ang balikat ng babae at basta na lamang siniil ng halik ang nakaawang nitong labi. Ang mga hiyawan ng tao ang namayani sa paligid matapos ang kasal. Hindi na nagpunta pa ng reception si Adrian at Nida bagkus dumiretso sila sa isang mamahaling hotel na pagmamay-ari ng lalaki. Walang pansinan silang pumasok sa isang hotel room. Dumiretso ang lalaki sa loob ng banyo, habang si Nida naman ay naiwan sa loob na may napakalaking kama. Hindi naman siya pinanganak kahapon upang hindi malaman ang susunod pagkatapos ng kasal. 5 minuto lang at lumabas na ang lalaki na tuwalya lamang ang nakatakip sa katawan. Bastos! Bakit hindi ka magsuot ng damit? Hiyaw pa niya matapos takpan ang mga mata. Uy! Bakit ko naman tatakpan ang katawan ko? Honeymoon natin, hindi mo ba alam? Wala akong pakialam kung honeymoon pa natin, hindi ko naman ito ginusto at isa pa pinilit lamang ako. Naging pambayad utang ka, Naida, sabi ng lalaki gamit ang napakabiritonong tinig. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sinabi ni Father kanina, stupid, sabi pa ni Adrian at mas nilapitan ang kanyang bride. Tuwang-tuwa kasi siya na makita ang namumulang pisngi at nahihiyang mukha ng babae. Bakit ka lumalapit? Ha? Lumayo ka nga sa akin, umatras si Nida dahil sa kagustuhan na makalayo sa kanyang asawa, ngunit hindi niya napansin na pader na pala ang nasa likuran niya. Nakorner siya ng lalaki kaya wala na siyang mapuntahan, lalo na nang ikulong siya nito sa mga bisig. Bakit ka ba nahihiya? Mag-asawa na tayo kung hindi mo pa alam, dapat lamang na mag-honeymoon tayo, nakakalokong saad ni Adrian kaya naman mas lalong nagpapalag si Nida. Lumayo ka, ano ba? Sa kasisigaw at panlalaban ni Nida,
hindi niya sinasadya na matamaan ang gitnang parte ni Adrian. Nagpagulong-gulong si Adrian at saka tinawag ang lahat ng santo dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi ko sinasadya. Ikaw kasi. Bakit mo ba kasi ako tinatakot? Hala! Okay ka lang ba? Patingin ako, baka may sugat, inosenteng wika pa ni Nida at sinubukan hawakan si Adrian, ngunit mabilis na lumayo ang lalaki na laki ang mga mata. Anong sinabi mo? Titingnan ko kung may sugat. Naka-high heels kasi ako, baka nasugatan. Pumunta na tayo sa ospital. What the hell, are you a pervert ha? Kunwari lang ba nahihiya ka kasi gusto mo lang makita ang katawan ko, hindi ba? Bintang pa ni Adrian. Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi pa pwede na nakokonsensya lang ako dahil sinipa kita dyan. Halika na dito at hayaan mo akong tignan kung nagkasugat ba. Pamimilit pa ni Nida at lumapit kay Adrian kaya naman lumayo ang lalaki. Huwag kang lalapit, binabalaan kita ni De La Cruz, hindi mo ako makukuha sa ganyan. Sinasabi ko sa'yo kahit asawa kita ay kakasuhan kita ng harassment, pananakot pa ni Adrian. Ano bang inaarte mo dyan? Dati akong may ganyan, hindi na bago sa akin na makakita ng ganyan, bulyaw pa ni Nida na mas lalong nagpalaki sa mga mata ni Adrian. Sinipat pa niya ang babae mula ulo hanggang paa dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Dati kang Nido. Natatanga, tanong pa nito. Ha? Epekto ba iyan ng pagsipa ko dyan? Ninuso pa ni Nida ang gitnang parte nito. Ang totoo niyan, may gamot. Ako para dyan. Sandali at kukunin ko. Bago pa makababa ng kama si Nida ay kumaripas na ng takbo si Adrian. Anay pa ang pagmumura nito na labis namang pinagtaka ni Nida. Hindi niya maintindihan ang lalaki kung bakit tila namumutla ito at nanlalaki ang mga mata. Ano pong problema ng isang iyon? Gusto ko lang naman ibigay sa kanyang alkohol at band-aid sa bag ko. Hindi ko naman siya papatayin, mahinang bulong niya sa sarili habang nakatingin sa pintuan na pinaglabasan ng kanyang asawa. 2 linggo matapos maikasal si Nida sa lalaking si Adrian, hindi pala isang matanda ang mapapangasawa niya kundi isang gwapo at batang-bata na bilyonaryo, pinagtripan lamang pala siya ng 3 pugo na naging kaibigan niya sa maikling panahon. Narito siya ngayon sa bahay ni Adrian. Wala na ring naging balita si Nida sa kanyang mga magulang. Gustuhin man niyang dalawin ang mga ito pero kailangan niya ang permiso ng kanyang butihing asawa. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko, Nida? Kailangan mong pumunta mamaya sa kumpanya ng kapatid ko. Kailangan kanya roon kaya kung pupwede ay aralin mo ang mga ito. Duro niya sa 3 folder sa ibabaw ng mesa. Muntik nang mawala sa isipan niya na tinuturuan pala siya ni Greg, ang kapatid ng asawa niya, dahil kailangan siyang ipakilala ni Adrian bilang asawa ng CEO ng kumpanya. Bakit kailangan kong pumunta dyan? Wala naman akong alam sa ganyan, Greg. Baka kasi ipahiya ko lang si Adrian. Hindi pwede, ikaw ang asawa ng kapatid ko kaya kailangan mong dumalo mamaya. Maging totoo ka lang at kapag may bumasto sa'yo, bastusin mo pabalik, turo nito. Advice ba yan? Mukhang mas mapapahamak ako sa gusto mong mangyari, anya ni Nida. Gawin mo na lang ang sinabi ko at isa pa na roon ang mga magulang mo lalo na ang kapatid mo. Hindi na ako makapaghintay sa magiging reaksyon ng kapatid mo, mahinang bulong pa nito. Kaya naman nagtaka si Nida dahil hindi niya maintindihan. Ngunit pinagsawalang bahala niya lamang iyon dahil kailangan niyang isaulo ang mga impormasyon at pangalan ng mga shareholder sa kumpanya ni Adrian. 5 oras na ng hapon nang aligagang nag-drive si Bianca patungong kumpanya ng lalaking pinapangarap na si Adrian. Nang malaman niya na iniimbitahan sila nito, ay hindi siya nagdalawang isip na iwanan ang trabaho. Hindi ka naman masyadong excited, Bianca, ano? Parang hindi mo naman nakikita ang ramos na iyan. Ipapaalala ko lang sa bubita ha, nabagsak na ang kumpanya mo. Anong gagawin mo ngayon, saway sa kanya ng kaibigan niyang si Rose? Don't care, ang mahalaga lang naman sa akin ay mapasa akin si Adrian. Hindi ko naman siguro hahayaan na mapangasawa ni Nida ang matandang Ramos. Kung pera lamang ang nais ko, hindi ba, nga pala, kumusta na kaya si Nida? Tiyak na buhay prinsesa siya ngayon. Balita ko ay napangasawa niya ang panganay sa mga Ramos, nangunot bigla ang kilay ni Brielle, hindi niya alam ang sinasabi ng kaibigan dahil ang nakarating lamang na balita sa kanya ay ang matandang Ramos ang pakakasalan niya dapat. Anong ibig mong sabihin? Panganay na apo ng mga Ramos?
Hindi ba si Adrian ang panganay na apo? Tanong lamang dapat ni Bianca ito sa sarili, ngunit hindi niya napigilan na maisatinig ito. Hindi mo ba alam? Si Adrian Ramos ang ikinasal 2 linggo na ang nakakaraan, parang yung bomba na sumabog sa magkabilang tenga ni Brielle. Anong sinabi mo? Sinasabi ko sa iyo, Rose. Hindi maganda ang mood ko ngayon. Hindi ako natutuwa sa sinasabi mo dahil kahit anong oras ay tatama sa iyo ang palad ko, pagbabanta pa ni Bianca sa kaibigan. Uy, wag mo naman akong takutin ng ganyan dahil ang akala ko ba ay alam mo na ang tungkol sa bagay na ito. Akala ko ay di. Ano? Kung makapanik ka pa naman sa akin ay akala mo kakampi kita? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan, ha? Kung ganon ang pinakasalan ni Nida ay si Adrian. Hindi mapigilan ni Bianca ang labis na inggit at galit. 1 linggo na ang nakakalipas nang may mangyari sa kanila ni Adrian. Hindi niya makakalimutan ang gabing iyon dahil kahit labis ang kanyang kalasingan ay hindi nagsisinungaling ang mga mata niya. Hindi niya maaaring pakasalan si Nida dahil may nangyari sa amin. Hindi maaari dahil ako ang dapat ikasal sa kanya, tila nababaliw na sabi ni Brielle. Ano pang sinasabi mo dyan, Brielle? Alam ko na marami kang problema sa buhay pero huwag mo namang sirain ang buhay ng kapatid mo. Saka anong may nangyari sa inyo ni Adrian? Matapos ang kasal niya ay nasa ibang bansa siya para sa isang project at ngayon lamang siya umuwi, paliwanag pa ng kaibigan niyang si Rose. Ngunit hindi na nakinig pa si Brielle, pinaharurot niya ang sasakyan ng mabilis patungo sa kumpanya ng lalaki. Hindi siya makakapayag na basta na lamang siya iwanan ng lalaki matapos nito kunin ang kainosentehan niya. Kabadong-kabado si Nida simula pa kanina nang makarating siya sa kumpanya ng asawa. Matapos kasi ang kasal nila ay hindi pa niya ito nakikita dahil nga sa naging busy ito sa kumpanya. Kanina pa siya rito sa conference room kaharap ang mga naglalakihang business partner ng asawa. Ano ang gagawin natin ngayon dito? Magtititigan? Sayang ng oras, reklamo ng ginang na may suot na mamahaling goksi, nakataas ang kilay tila namamata ng kapwa. Narito rin ang ina ni Nida at ang ama niya, ngunit tahimik lamang at nakatingin ng masama sa kanya. I think I have to go dahil may mga business meeting pa akong kailangang puntahan, adva ng isang lalaki na kanina patingin ng tingin sa suot na relo. Mas lalong natakot si Nida at nahiya dahil hindi man lang niya kayang i-entertain ang mga business partner ng asawa. Mas lalo siyang nangliit dahil hindi talaga siya nababagay sa ganitong buhay. Kaunti na lamang ay papatak na ang kanyang mga luha, mabuti na lamang at dumating si Adrian na nakakunot ang mga kilay. Gawisi, mabuti naman at dumating ka na. Ang akala namin ay mamamatay kami sa inip dahil hindi marunong makipag-usap ang asawa mo sa amin. Mas lalo lamang nang liit si Nida dahil sa tinura ng matanda. Really? Ano pa ang ginagawa mo dito kung ganun? Pwede ka naman umalis kung naiinip ka. Bastos namang sabi ni Adrian at saka lumapit sa kanyang asawa na nakayuko na naman, kagat ang mapupulang labi at pinaglalaruan ang dulo ng suot na damit. Huwag kang yumuko dahil ikaw ang boss nila dito. Hindi mo kailangang magtago dahil wala silang karapatan na bastusin ka. Remember that, wife, wika pa ni Adrian kay Nida. Pero hindi ko alam ang sasabihin sa kanila dahil wala akong alam sa mga ganito. And it doesn't matter. You're the CEO's wife here. Wala silang karapatan na mag-demand na nainip sila dahil lamang sa hindi mo alam ang sasabihin. You have the power to fire them kung makakaramdam ka ng inis. Ani pa nito kaya naman ng laki ang mga mabibilog na mata ng asawa. Hindi ko magagawa yun. I know, I'm just kidding. Let's go, umupo ka sa kandungan ko at nang malaman na natin kung ano bang pinuputok ng mga butsi nila. Tatanggi pa sana si Nida sa gustong mangyari ng asawa. Ngunit wala na siyang nagawa pa, nasa kanila ang mga mata ng mga ito, kaya hindi niya pwedeng ipahiya ang asawa. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang biglang pumasok si Bianca sa conference room na nanlilisik ang mga mata. Ano palagay mong ginagawa mo ha, Adrian? Bakit mo kalong-kalong ang babaeng yan? Hindi mo pa man siguro nakakalimutan ang nangyari sa atin, hindi ba? Galit na bulyo nito. Kaya naman nagbulungan ang mga tao sa paligid, si Gregoriona kanina pa nagtatagis ang bagang dahil sa eksenang ginawa ng babaeng walang hiya. Brielle, wag mo akong tawagin sa pangalan ko, Slot. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to, Nida.
Inagaw mo sa akin ang lalaking mahal ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Wala akong inaagaw sa'yo. Ikaw ang gustong pakasalan ko, si Adrian, depensa naman ni Nida, dahil hindi na rin niya, kaya pang tikom ang bibig at ipagsawalang bahala ang mga paratang ng kapatid. Pero hindi si Adrian ang dapat na mapapangasawa mo. Hindi siya, Adrian ako ang dapat na pakakasalan mo. Bakit mo pinakasalan ang kapatid ko ha? Bale wala lang ba sa iyo ang pinagsaluhan natin ng gabing yon? Hinawakan pa ni Bianca si Adrian sa kanyang braso, ngunit ipinapasabi at tila nandidiri. Are you crazy woman? I don't know what you are talking about to sleep with you. Di pa ako nasisiraan ng bait para gawin ang kalokohang naiisip mo. Huwag kang magsinungaling dahil kahit anong sabihin mo ay hindi ko makakalimutan ang ginawa natin. You've promised me na pakakasalan mo ako, at ako lang ang mamahalin mo, pero anong ginawa mo? Lahat na lang ibinigay ko sa'yo, sigaw pa rin ni Bianca at hindi na inisip na may ibang tao silang kasama. Everyone, out! Utos pa ni Gregorio kaya naman ang naiwan na lamang ay si Greg, Adrian, Brielle, Nida at ang pamilya ni Nida. Brielle, ano bang sinasabi mo? Hindi magagawa ni Adrian ang ibinibintang mo dahil hindi siya ganung tao. Baka naman hindi siya ang nakasiping mo ng gabing iyon, ani ni Nida, dahil inaamin niyang nasaktan siya sa sinabi ng kapatid. Sa maiksing panahon na naging asawa niya si Adrian, ay may nabuo ng kaunting pakiramdam sa dibdib niya. Crush niya ito, dahil kahit na alam niyang naging pambayad utang lamang siya, ay hindi siya nito pinabayaan. Bakit masakit bang malaman ang totoo? Mas nasasaktan ako dahil sinulot mo sa akin ang lalaking dapat ako ang pakakasalan. Hindi ako makakapayag ng ganito lamang. Kailangan mo akong panindigan, Adrian. Paano kung may nabuo ng gabing iyon ha? Paano? Walang mabubuo dahil wala akong alam sa mga sinasabi mo. You know what, Brielle? I know you are a desperate gold digger slut, pero hindi ako gagawa ng kalokohan lalo na sa'yo. Ang daming babae na deserving at hindi ang gaya mo ang makakapagpaba sa akin, tago sa butong sabi ni Adrian. Sunod-sunod ang mga luha ni Bianca nang sabihin iyon ng lalaki sa kanya. Hindi niya makaya lalo na nang ikulong ng lalaki ang kapatid niya sa mga bisig nito. Siya dapat ang naroon, siya dapat ang kalong at pinakasalan ng lalaki. Hindi ako makakapayag ng ganito na lamang. Ako ang dapat pakasalan mo at hindi ang kapatid ko, Adrian. Ako, kahit itanong mo pa sa mommy ko, hindi ba ma? Napatingin siya sa kanyang ina pero hindi ito nagsalita dahil maski siya ay naguguluhan sa nangyayari. Ma'am, bakit hindi mo sabihin sa kanila na ako ang dapat na pakakasalan niya? Kaya lang naman si Nida ang ipinadala natin dahil wala akong alam hindi ko tinanggap ang kasal dahil ikaw ang gusto kong pakasalan, Adrian. Maniwala ka naman sa akin please, pagsusumamo pa nito. Dito ang inaasahan kong mangyari. Ayusin mo to, Greg. Aalis na kami ng asawa ko. Siguraduhin mong hindi na makakatapak ang pamilyang iyan sa kumpanya ko o kahit malapit lamang sa asawa ko. Utos ni Adrian sa kanyang kapatid na si Gregorio bago niya kinarga ang kanyang asawa at umalis. Sumunod at tawag ng tawag si Bianca sa kanyang pangalan, ngunit hindi na talaga bumaling ng tingin si Adrian. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae at kung totoo man na ito dapat ang mapapangasawa niya, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil ibang babae ang binigay sa kanya. Kinaladkad ni Gregorio si Bianca palabas ng kumpanya ng kapatid, wala siyang pakialam kung masaktan at pagtinginan sila ng mga tao. Ano ba? Bitawan mo nga ako, baliw ka. Bakit mo ba ako pinapalabas ha? May karapatan ako sa kuya mo dahil ako dapat ang pakakasalan niya. Tumahimik ka na. Hanggang kailan ka magiging desperada ha? Hanggang kailan ka maghahabol na parang tanga sa kapatid ko? Hindi mo ba nakikita na mahal niya ang kapatid mo? Sinungaling. Sinungaling ka. Mahal niya si Nida, kung ilang linggo pa lang simula nang maikasal sila. Huwag mo akong patawanin, Greg. Alam ko naman na may inggit ka sa kuya mo pero bakit nagpapanggap ka sa harapan ko ha? Shut up. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Huwag mo sirain ang buhay ng kapatid ko dahil ako mismo ang makakalaban mo, pagbabanta pa ni Gregorio, basta na lamang iniwan ang dalaga sa labas. Nagpupuyos ang damdamin ni Bianca dahil sa nangyari, lalo na nang hindi man lang siya magawang ipagtanggol ng kanyang ina. Brielle, anak, bakit hindi mo na lang hayaan ang kapatid mo? Ikaw naman ang may kasalanan, hindi ba?
Siya ang hinayaan mong magpakasal. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ma'am? Kaya ko lang naman hinayaan na siya ang magpakasal dahil hindi ko alam na si Adrian ang pakakasalan niya. Hindi pwede na sila magkatuluyan dahil ako dapat Pero kasal na ang kapatid mo sa kanya at wala ka nang magagawa, sabi ng kanyang ina. Ma'am, makinig ka sa akin o kay Sinida, hindi mo pa siya kilala. Hindi mo ba napapansin siya lamang ang gumaganda ang buhay habang ako ay hindi? Alam ang gagawin sa kumpanya natin na papalugi na. Wala na tayong magagawa dahil naikasal na ang kapatid mo kung ano man ang nangyari sa kumpanya natin ikaw ang dapat na mas nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa'yo namin pinagkatiwala ang lahat ng mga ari-arian lalo na ang kumpanya. Saad ng kanyang ina. Ma'am, hindi mo ba napapansin? Nagmukha tayong kawawa kanina sa conference room. Hindi mo ba nakikita kung paano tayo maliitin sa mga tingin ni Nida? Ito ang sinasabi ko sa'yo noon pa man kaya ayaw ko sa kanya. Hiyaw pa ni Bianca sa kanyang ina na bahagya ding nagulat dahil sa kagustuhan ni Bianca na pumanig sa kanya ang ina, hindi siya nangimi na sirain ang reputasyon ni Nida sa kanilang pamilya. Maski sa ibang tao, wala na siyang dapat ikatakot. Dahil noon pa man ay lahat ng swerte ay sa kapatid na pupunta. Ano ang gusto mong gawin ko anak? Pagsuko ng kanyang ina, kaya naman malaki ang pagkakangiti sa pagitan ni Nida at Brielle. Sa loob ng 2 buwan, mas nagkakamabutihan sina Nida at Adrian. Nahulog rin sa wakas ang loob nila sa isa't isa dahil sa madalas na pagsasama. Wife, bakit hindi ka nagsa-shopping? Hindi ba last month ko pa binigay sa'yo yung black card ko? Wala akong natatanggap na balita na ginamit mo o may binili ka. Tanong naman ni Adrian kay Nida na nakikipaglaro sa kanilang bagong ampong aso na si Ace. Wala naman akong bibilhin. Isa pa delikado ang magdala ng black card kung sa malls lang naman ako pupunta. Saka may pera naman akong kinikita dahil sa coffee shop ko. But still, kailangan mong bumili ng mga gusto mo, mas mabuti pahayain mo ang kaibigan mong si Thea, at mag-shopping kayo gastos lang at saka wala naman akong gustong bilhin. Saad ni Nida, lumapit si Adrian sa babae at saka ipinulupot ang matitigas na braso sa bewang ng babae. Hinalikan pa niya ang balikat ni Nida na para bang normal niyang gawain, kaya ako nagbabanat ng buto para may lustain ka, hindi ba? Pero ni Piso ay wala ka pang ginalaw. Nagtatampo na ako sa mga kaibigan ko dahil namumroblema na nga sila ngayon. Naubos daw ang pera nila sa mga asawa nila habang ang sarili kong asawa ay hindi man lang marunong lumustay ng pera, nagtatampo pa nito. Ang sabi, hindi ba dapat mo akong pasalamatan dahil hindi ko ugaling lumustay ng pera? Ang lakas ng tama mo. Isa pa, nasanay kasi ako nagagastos. Lang kapag kailangan. Still, kaya nga ako nagtatrabaho para may lustayin ka, hindi ba? Hindi ako maghihirap kung araw-araw ka mag-shopping. Come on, yayain mo si Thea, actually ako na ang nagpapunta sa kanya ngayon. Mag-enjoy ka sa labas, lustayin mo ang pera ko. Gusto maranasan maubusan ang pera, tumawa pa ito ng sobrang lakas. Sira! Pero sige, gagawin ko ang sinabi mo. Lalabas kami ni Thea, mag-aayos lang ako habang wala pa siya. Salamat po, Hobby, lambing paninida bago hinalikan si Adrian sa labi at saka kumaripas ng takbo. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Adrian habang pinagmamasdan ang makulit na asawa. 2 buwan na rin ang lumipas ngunit kinikilig pa rin siya sa tuwing nagiging cute ang asawa. Napakaswerte niya dahil napakabait nitong babae at balang araw ay magiging mabuting ina. Ang sayang nararamdaman ni Adrian ay nawala nang makatanggap siya ng isang mensahe galing sa babaeng ilang beses niyang binalaan. Nagtagis ang bagang niya nang mabasa ang mensahe nito, kaya naman wala na siyang sinayang na pagkakataon at mabilis na sumakay sa sasakyan at umalis. 3 oras nang nag-ikot sina Thea at Nida sa loob ng mall, hindi na rin nila madala ang mga gamit na pinagbibili ni Nida gamit ang black card ng asawa. Iba din talaga ang hobby mo Nida, napakagalante. Akalain mo, hindi ko kayang bilhin ang mga ito pero sa isang iglap ay meron na ako. Tukoy nito sa mga branded makeup na matagal na niyang pinapangarap. Hindi ko nga gustong lustayin ang salapi niya pero nagtatampo kasi siya. Pero alam mo ba hindi na ata ako mabubuhay nang wala siya. Hindi ko akalain na iibig ako sa ganito, sa isang tulad niya kahit na langit at lupa ang pagitan namin, tura ni Nida. Gaga. Alam kasi ng Panginoon na isa kang mabuting tao, kaya naman binigyan ka ng lalaking mamahalin ka ng sobra. Pero nakakapagtaka lang at hindi ata kayo ginugulo ni Brielle.
Paano ang mommy mo? Kumusta na sila? Napayuko si Nida dahil 2 buwan na siyang walang balita sa kanyang ina at kapatid. Simula nang mangyari ang bagay na iyon sa kumpanya ng asawa, ay wala na siyang narinig pa. Hindi ko rin alam, sinubukan ko silang tawagan pero hindi naman sila sumasagot, anya. Alam mo ang sama ng kutob ko dyan, hindi kasi sila ang tipo na tatahimik na lamang lalo na at si Bianca pala ang dapat na ikakasal sa asawa mo. Hindi ko naman hahayaan na makuha niya sa akin si Adrian. Ilang beses na rin naman akong nagparaya sa kanya pero hindi sa pagkakataong ito. Hindi ko hahayaan na sirain niya kami ni Adrian, matapang na sabi ni Nida, kaya naman hindi napigilan ng kanyang kaibigan na si Thea na maging proud. Ang kaibigan niyang laging talunan at kinakawawa ay natutunang lumaban. Ngunit natapos ang lahat doon nang bigla na lamang maligo si Nida sa malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ang kapal ng mukha mo na makita ka dito at nagsasaya habang kami ng pamilya mo ay nagdurusa, galit na salubong ng kanyang ina. Ang laki ng ipinagbago ng ina dahil sa suot nitong lumang kamiseta at short, nawala ang ina niyang sopistikada at may class manamit. Namayat din ito at nangitim ang ilalim ng mata. Mommy, ano pong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Nida at sinubukang lapitan ang ina, ngunit malakas na sampal ang ibinigay nito sa kanya. Teka, sumusobra ka naman, tita, dahil wala namang masamang ginagawa si Nida sa inyo, pagtatanggol pa ni Thea sa kaibigan. Anong wala? Ang kapal ng mukha niya na magpakasarap habang kami ay halos mamatay na sa gutom. Walang paramdam sa akin ang bruhang iyan. Ilang beses akong lumapit sa kanila pero tinaboy lang kami ng asawa niya, Ano bang sinasabi mo, maam? Ilang beses ko kayong sinubukang tawagan pero hindi kayo sumasagot, katuwiran ni Nida, ngunit matindi na talaga ang galit ng kanyang ina. Nang dahil sa'yo nawala ang kumpanya namin at naghirap kami. Ang masakit pa rito ay iniwan ng asawa mo ang kapatid mo matapos niyang mabuntis ito. Tama nga si Bianca dahil nasa loob ang kulo mo. Hindi na lang sana kita inampon, malakas na hiyaw ng ginang na tuluyan ng nagpaluha kay Nida. Tagos na tagos ang mga salitang binitaw nito kay Nida. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, lalo na nang malaman niya na nabuntis ng asawa ang kapatid. Hindi magagawa ni Adrian ang sinasabi mo, mommy. Sinungaling si Bianca at alam kong gawa-gawa lamang niya iyon, pagmamatigas ni Nida dahil may tiwala siya sa asawa. Alamin mo ang totoo at sana ay hiwalayan ka ng lalaking iyon dahil ang lugar kung saan ka ay hindi talaga para sa iyo. Hindi ako makapaghintay na magdusa ka matapos ka naming bihisan, pakainin at pag-aralin, ito pa pala ang isusukli mo sa amin, sabi ng kanyang ina. Hindi magagawa sa akin ni Adrian ang sinasabi mo. Kilala ko ang asawa ko nang masigit pa sa inyo, anya ni Nida bago umalis at iniwan ang kanyang ina. Sumunod naman sa kanya ang kaibigan na si Thea na may pag-aalala ang mukha dahil ramdam niya na malaking problema ang kahaharapin ng kaibigan. Nida, huminahon ka muna kaya alam. Naman na hindi magagawa ng asawa mo ang sinasabi ng mommy mo, hindi ba? Alam ko naman, Thea. Pero ang hindi ko matanggap kung bakit ang dali nilang kampihan si Brielle. Bakit hindi muna nila alamin kung ano ba ang totoong nangyari, hindi yung susugod sila sa akin at ako ang sisisihin nila sa lahat, puno ng hinanakit na sabi ni Nida sa kaibigan. Alam mo na ang sagot sa katanungan mo, Nida, na brainwash ng demonyo mong kapatid ang mga magulang mo. Kumalma ka at huwag kang basta-basta na lamang magdesisyon, lalo na't galit ka dahil hindi mo alam ang mga maaaring mangyari, paalala ni Thea. Hindi ako ganoon kababaw para iwanan ang asawa ko sa mga paratang na wala namang sapat na ebidensya. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para iwanan si Adrian. Aalis lamang ako kapag siya na mismo ang magpapaalis sa akin, puno ng tapang na sabi ni Nida sa kaibigan. Marami siyang natututunan simula nang maikasal sa mabuting lalaki. Kung gusto lamang sila sirain ay hindi siya makakapayag ng ganun lamang. Kung gusto lamang sila sirain ay hindi siya makakapayag ng ganun lamang. Naniniwala si Nida na kaya ito ang nangyayari sa buhay niya dahil gustong ipakita ng Diyos na dapat siyang maging matatag. Hindi niya hahayaan na magparaya na naman at maiwanan mag-isa. Hindi ngayon at hindi kailanman. 2 buwan at nagdadalang tao si Bianca at ang ama ng dinadala niya ay ang asawa ng kapatid. Ngunit ilang beses man niyang ipagdikdikan sa lalaki ang tungkol sa pinagbubuntis ay hindi pa rin ito matanggap ng lalaki. Sa tingin mo ba kung kay Adrian nga talaga, yung batang nasa sinapupunan mo sa tingin mo ba, hindi niya tatanggapin yan? Tanong ni Rose.
Hindi ako nagkakamali, Rose, may nangyari sa amin talaga ni Adrian, hindi ko naman ipapaako kung hindi ako sigurado, no, pero paano ba nangyari yon? Wala si Adrian sa bansa ng mga panahon na iyon, hindi kaya ibang lalaki ang nakasiping mo dahil lamang sa kalasingan kaya inakala mo na siya yun? Sigurado ako, pero bakit hindi mo muna kaya unahin ang kumpanya niyo, Brielle? Walang-wala ka na, pati na ang mga magulang mo ay nahihirapan na ngayon dahil lamang sa katangahan mo kay Adrian. Ibinenta mo ang kumpanya mo. Nagkaroon ka ng hindi magagandang bisyo, hindi ka ba naaawa sa kapatid mo at sa kanya mo ibinibintang ang mga kasalanan mo? Nanlisik ang mga mata ni Bianca dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Matagal na niyang napapansin na palagi siya nitong pinapayuhan sa mga walang kwentang payo. Kasalanan naman talaga ni Nida kung bakit nagkanda malas-malas ako ngayon. Inagaw niya lahat ng dapat sa akin, kaya dapat lang sa kanya ang mga nangyayari ngayon. Hindi mo ba naisip na baka kasalanan mo naman talaga at hindi mo lang matanggap? Ano bang ginawa ni Nida sa'yo? Hindi ko kilala ang kapatid mo personally, pero nakikita ko na mabuti siyang tao. Hindi kaya ka nagkakaganyan dahil kasalanan mo rin, sa galit ni Bianca na ibato niya sa kaibigan ang tinangay na alak. Umalis ka na sa harapan ko, Rose, kung iyan lamang ang sasabihin mo sa akin. Wala ka na ngang naitulong sa akin, dadagdagan mo pang problema ko. Wala na talaga sa tamang pag-iisip si Bianca at ang sarili na lamang ang naiisip. Sarado na ang kanyang isipan sa mga nagawa at ang nasa isip na lamang niya ay kasalanan lahat ni Nida. Hindi na ako magtataka kung bakit walang nagtatagal sa'yo. Lahat ng pag-iintindi ginawa ko na, pero sumusobra ka na talaga, Brielle. Hindi na tama ang takbo ng pag-iisip mo nang dahil lamang sa inggit mo sa kapatid mo. Huwag ka sanang magsisisi sa huli kung kailan lalabas na ang lahat ng baho mo. Malakas na sigaw ni Rose at iniwan ang dalaga. Tila na puno ng galit ang maririnig sa kondo ni Brielle. Hindi niya nailagan ang mga salitang ibinato sa kanya ng kaibigan. Hindi man niya maamin sa sarili, ngunit tama ito sa lahat ng salitang binitawan. Hagulgol na lamang ang nagawa ni Bianca dahil nasira na nga ng tuluyan ang buhay niya. Sa kabilang banda naman ay si Adrian na namumutla habang papasok sa bahay nila ng asawang si Nida. Alam ni Adrian na nakarating na sa asawa ang balitang nabuntis niya si Bianca, ang kapatid nito. Sa living room, naroon ang dalaga at natutulog sa mahabang sofa. Hindi napigilan ni Adrian na mapaluhod at mapagmasdan ang babae. Wife, hindi ka dapat natutulog dito, puno ng lambing at pag-aalala ang tono ni Adrian. Hobby, kumain ka na ba? Pinagluto kita ng dinner. Sandali at initin ko lang para makakain ka na, nakangiti pang sabi nito, kaya mas lalong nahuhulog si Adrian sa babae. About sa kapatid mo, wife. Anong meron sa kanya? Huwag mo na lang iisipin. Ganoon talaga siya kahit dati pa naman, baliwala ni Nida. Mas lalong nakonsensya si Adrian dahil bakit siya binigyan ng babaeng napakabuti. Hindi mo ba ako tatanungin kung totoo ba ang sinasabi niya? Alam ko na nakarating na sayo ang balita, hindi dahil alam ko ang totoo at hindi ang bagay na yon ang makakasira sa atin. Tahimik lamang ako, pero marami ng kasinungalingan at kasama ang ginawa si Bianca at isa ang isyu na ito sa kasinungalingan niya. Hindi ako maniniwala kung hindi mo sasabihin ang direkta sa akin. Mahabang salaysay ni Nida, kaya naman mas lalong namuo ang nagbabadyang luha sa mga mata ni Adrian. At magagalit ka at iiwan mo ako at mas paniniwalaan mo ang kapatid mo. Ginawa mo ba ang ibinibintang niya sa'yo? Binuntis mo ba talaga siya? Seryosong tanong ni Nida. Hindi. Hindi ko magagawa yon. Hindi ko magagawa ang sinasabi niya. Hindi ko nga siya nakita matapos ang kasal natin, kaya hindi depensa ng lalaki. Kung ganoon ay wala akong dapat na ikatakot. Hindi kita iiwan, hindi. Kung iiwan man kita, baka nagtatampo lang ako, pero sasabihin ko pa rin kung saan ako mahahanap, biro pa ni Nida. Pumatak na nga ang luha sa mga mata ni Adrian dahil sa sinabi ng asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit at ikinulong ang mukha sa pagitan ng liig ng babae. Hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko kapag nawala ka pa, daing niya. Napakaswerte ko talaga dahil sa lintik na utang na iyan, mahinang bulong pa niya. Maliit na utang, pero ako na ang may tanga ng lahat ng salapi na meron ka. Anyway, kumain na tayo sa kusina dahil hindi pa rin ako nakakapaghintay. Bianca, dahil kahit saksakin mo pa ako, hindi kita iiwan, alam mo kung bakit, nakakalokong isipan ni Nida.
Hindi, nakakalokong tura naman ni Adrian at mas inilapit ang mukha sa mukha ng asawa. Kasi ako na ang asawa mo at hindi na magbabago yon. Akala ko pa naman ay ang sasabihin mo mahal mo ako. Ngumuso pa ito ng sobrang haba, kaya naman natawa na lamang si Nida. Mahal na mahal kita, Adrian, kahit na naging bayad utang lang ako, pero hindi mo pinaramdam sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Kaya kung iisipin mo na iiwanan kita dahil lamang sa sinabi ni Brielle, huwag ka nang umasa. Hinalikan pa niya si Adrian ng mabilis sa labi. Really? Naman. Sa tingin mo ba kung hindi kita mahal dapat kanina pa ako nagan sa balutan at nagpakalayo-layo? Gutom ka pa ba? Tanong pa ni Adrian kaya naman si Nida ay nangunot ang kilay at nagtatakang napatitig sa mukha ni Adrian. May ngisi ito sa labi na nagpakaba sa kanya dahil ngayon lamang niya nakita ang ganitong side ng asawa. Bakit hindi ba dapat ikaw ang tatanungin ko niyan? Hindi ka ba gutom? Gutom ako, ayon naman pala. Tara na sa kusina at paghahain kita, sabi pa ni Nida. Parang iba ang gusto kong kainin, wifey, nang aakyat pa nitong bulong ha. Ano naman yun? Dapat sinabi mo kanina para naluto ko sa susunod kasi magsabi ka para alam ko, naiinis pang sabi ni Nida. Kinara siya ni Adrian na parang bagong kasal at naglakad ito, ngunit paakyat sa ikalawang palapag. Teka, anong ginagawa natin dito? Hindi ba sabi mo gutom ka? Nasa baba ang kusina, wifey. Gutom nga ako at oras na ng dinner ko, nakakaloko umisip pa ito. Nagtitili si Nida dahil sa kalokohan ng kanyang asawa. Hindi na nga nagpapigil ang magaling niyang asawa dahil ang gabing iyon pinagsaluhan nila ang pagmamahalan nila. Wala nang hihilingin pa si Nida, kundi ang maging masaya sila ng kanyang pilyong asawa at ang magiging ama ng mga magiging anak nila. Panay ang patak ng mga luha ni Biancasa, kabilang banda naman. Panay ang patak ng luha ni Bianca habang nagmamakaawa sa kanyang ina na huwag siya nitong ipagtabuyan, isang balita na tuluyang gumuho sa natitira niyang mundo nang lumabas ang mga nagawa niyang kalokohan. Ngayon lamang napagtanto ni Bianca ang mga kasalanang nagawa dahil lamang sa galit at inggit. Ang tanging naiwan na lamang sa kanya ay ang batang nasa sinapupunan at anak ng ibang lalaki, hindi si Adrian ang nakasiping niya ng gabing iyon kundi ang ibang tao. Sising-sisi si Bianca dahil sa lahat ng kasalanan niyang nagawa. Wala na siyang mukha pang maihaharap kaya ng gabing iyon nagpasya siya na magpakalayo-layo, malayo sa mga taong nasaktan niya. Sorry mommy, sorry daddy at sorry Nida, bulong niya sa hangin at umaasa na maririnig pa ng mga ito. Nagsisi si Bianca dahil nagpalamon siya sa inggit at galit. Nakalimutan niya na sarili niyang pamilya ang nasasaktan. Makalipas ang 3 taon ay naging maligaya si Nida sa buhay, kasama ang 2 anak at ang asawang si Adrian. Ngayong araw ang pagbabalik nila sa Pilipinas, matapos ang 2 taon na pagtira sa Amerika. Na-miss ko ang usok ng Maynila at ang traffic sa EDSA, biro pa niya sa asawang si Adrian na tahimik na nagmamaneho. Akala ko nais mo si Gregorio kaya ka nagmamadali na umuwi, sabi naman ni Adrian na may hapyaw na selos. Wifey naman, buntis lang ako noon kaya mas gusto kong nakikita si Gregorio kaysa sayo. Magkamukha kami ni Greg, wifey, bakit siya lang ang gusto mong makita at hindi ako ha? Kapag naging kamukha niya si Natalie ay itatali ko siya ng buhay, gigil pang sabi nito. Napailing-iling na lamang si Nida at sinipat ang isang taong gulang na anak habang ang panganay nila na si Nathaniel ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nahanap na ba ni Gregorio ang mag-ina niya? 3 taon na rin ang nakakalipas, hindi pa ba niya nakikita ang babaeng binuntis niya noon, tanong ni Nida sa asawa. Hindi ko alam at wala akong pakialam sa lalaking pinaglihian mo, inis pa ring sabi nito. Hindi na nagtanong pa si Nida at hinayaan ang asawa niyang maisapak sa loob. 3 taon nagkaayos sila ng kanyang ina, ngunit wala na silang naging balita kay Brielle. Inaamin ni Nida na nagalit siya sa ginawa ng kapatid, ngunit na naig pa rin ang puso niya na kapatid niya pa rin ito, kaya napatawad niya si Brielle. 3 taon ngunit walang Bianca na bumalik sa kanila. Umaasa si Nida na makikita pa niya ang kapatid. Kumusta na ba ito o may pamilya na rin ba ito? Wifey, saan pala tayo pupunta? Hindi ito ang daan pa uwi sa bahay natin takang tanong ni Nida sa restaurant dahil doon naghihintay siya mommy. Kalong ni Nida ang anak na babae habang si Aid naman sa anak nilang lalaki. Pumasok sila sa restaurant na magkahawak kamay pagpasok sa isang room, sumalubong sa kanya ang pamilya at ang kaibigan na si Thea.
Welcome back, hiyaw pa ng mga ito. Hindi maalis ang malaking ngiti sa mukha ni Nida habang nakatingin sa pamilya niya. Hindi na dapat kayo nag-abala ng ganito, sabi pa ni Nida. Nasaan isngap ko? 1 taon ko silang hindi nakita, lumuluha pang sabi ng ina ni Nida. Ibinigay niya sa ina ang anak na babae at hindi mapaglagyan ang saya nito. Ngunit nagulat silang lahat ng isang batang lalaki ang bigla na lamang pumasok sa silid. Kamukhang-kamukha ito ni Adrian, ngunit kulay abo ang mga mata nito, katulad ng mga mata ni Greg. Kaninong anak yan, Adrian? Niloloko mo ba ang kaibigan ko ha? Tirada agad ni Thea, pero hindi nagsalita si Adrian. Masama ang pakiramdam ni Nida habang nakatingin sa bata. Dadaan pa sa bata at tinuro si Adrian. Hindi na nakapagpigil pa si Nida at nilapitan ang batang lalaki at tinitigan ito. Wifey, hindi ko anak yan, depensa pa ni Adrian. Hello baby. Nasaan ang mommy mo? Wash plates. Anong pangalan ng mommy mo baby? Belle, masiglang sagot naman ng batang lalaki. Hindi rin nagtagal at isang babae ang pumasok sa loob ng silid kung nasaan ang lahat. Brielle, garan ang padada sabi naman ng batang lalaki at lumapit sa pamilyar na babae. Anak, hindi ba ang sabi ni mama ay huwag kang aalis sa kitchen? Nagtatrabaho si maama anak an pa ni Brielle. Ang laki ng pinagbago ng babae ang dating mapustura ayos ay naging simple na lamang ang dating mamahaling damit ay nakasuot na lamang ng lumang kamiseta at ang mga kamay nito na puro kalyo na parang noon lang ay hindi ito makahawak ng pinggan. Bianca anak, gulat na gulat pang sabi ng ginang. Mommy Nida, gulat na gulat pang sabi ni Bianca ngunit mabilis din kinarga ang anak at nang mang-aalis. Mabuti na lamang at nasa likuran nito si. Saan mo naman dadalhin ang anak ko, Brea de la Cruz? 3 taon kitang hinanap, 3 taon akong halos mabaliw sa'yo, malalim at puno ng otoridad na sabi ni Gregorio kaya naman namutla sa takot si Brielle. Kauwi lamang ni Nida sa Pinas, ngunit hindi na niya maintindihan ang nangyayari. Hindi na hinayaan ni Gregorio na makaalis ang mag-ina niya pahirapan pa. Humingi ng space si Nida upang makausap lamang ang kapatid na rito sila ngayon sa labas ng restaurant sa may parking lot dahil nais nilang mapag-isa. I'm sorry sa nagawa ko noon, Aida sa lahat-lahat ng mga nagawa ko noon sa'yo. Kinain ako ng matinding galit kaya nagawa ang mga bagay na yon. Pinagsisihan ko ng sobra at handa akong pagbayaran ng lahat maiintindihan ko kung hindi mo ako magawang patawarin. Alam mo, Brielle, matagal na kitang napatawad. Hindi ako galit sa'yo siguro noong una, pero mas naiintindihan ko nung nawala ka na lang bigla kaya ngayon na nandito ka na huwag ka nang aalis ha. Naiintindihan mo ba, panay ang pagpatak ng mga luha nilang dalawa ng gabing iyon. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan ay muling nagbukas ng pagkakataon upang magkapatawaran silang magkakapatid. Hindi man sila tunay na magkapatid sa dugo, ngunit sa puso ang lahat ng sakit at hinanakit sa nakaraan ay sabay nilang ibabaon sa limot at mag-uumpisa ng bagong simula ng magkasama. Pumasok na tayo sa loob. Alam kong hinahanap ka na ng asawa't mga anak mo, ani ni Bianca at saka pinunasan ang luha sa pisngi ni Nida. Patay ka, Gregorion yan dahil ilang taon kang nawala. Akalain mo nga naman at bilog ang buwan dahil siya pala ang ama ng pinagbubuntis mo noon. Sorry, hindi ko naman alam ano ka ba tapos na yun at nakaraan na okay. Simula ngayon kakalimutan na natin yan tara sa mga asawa natin at baka umaapoy ng mga ilong nila, biro pa ni Nida. Sa unang pagkakataon sa buhay nila bilang magkapatid ngumiti ng totoo si Brielle. Magkahawak ang mga kamay at sabay-sabay na lumapit sa kanilang mga pamilya nagmaayos at masaya at nangakong mag-uumpisa ng panibagong buhay. Makalipas ang 1 taon ay sa wakas ikinasal na din si Bianca sa binatang si Greg. Hindi naging madali ang naging buhay ng dalawa dahil na rin sa traumang naranasan ni Bianca sa buhay. Sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan pa rin pala ang bagsak ng dalawa. Wifey naman, bakit hindi? Umiiyak ng ganyan nung kasal natin ha? Mas umiiyak pa ako kaysa sayo alam mo sumasama na naman ang loob ko. Ngumuso pa ito ng sobrang lapad kaya muling bumalik ang mga luha ni Nida. Masaya lang ako kasi natagpuan na rin ni Bianca ang tunay na kaligayahan, hindi rin naging madali ang buhay nilang dalawa, dahil nasaksihan natin yun masaya ako, dahil matapos ang lahat nakakaya na niyang ngumiti ng totoo. Yeah, you're right ngiting aso nga si Gregorio, biro pa ni Adrian sa sariling kapatid. Sobrang saya ng puso ko hobby sobrang saya ang saya-saya,
Paulit-ulit na bigkas ni Nida sa asawa. Niyakap lamang siya ni Adrian at mas lalong pinaramdam ang tunay na pagmamahal rito. Pinanood nilang magkayakap ang dalawa na maligayang sumusumpa sa harap ng altar. Parang paniginip ang lahat ng masasakit na nangyari sa kanila mga aral na nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga natutunan isa lamang ang masasabi ni Nida sa mga oras na ito. Ito ay ang hindi na siya kailanman maghahangad ng sobra dahil sobra-sobra na ang biyayang binigay sa kanya. Wakas,